Madalas ka bang maka-encounter ng mga customer na pag in-offeran mo, sasabihin sa'yo, hindi ko afford yan. Kapag narinig mo ito mula sa customer, mahalagang ipakita ang empathy at tulungan silang makita ang value ng ino-offer mo. Narito ang ilan sa mga paraan kung paano mo to may handle. Number 1, kilalanin ang kanilang concern. Simulan mo sa pag-unawa sa kung ano yung nararamdaman nila. Halimbawa, gets ko po yan. Marami rin akong narinig na ganyan nung una. O, di ba? O kaya naman, i-shift ang focus nila sa value. Kapag naituon mo yung usapan sa benepisyo ng offer mo kaysa sa presyo, ito yung pwede mong sabihin. Alam niyo po, minsan hindi naman sa presyo ang issue, kundi sa kung ano ang maitutulong ng investment na to sa inyo. Pwede po bang i-explore natin kung paano nito matutulungan ang goals nyo? O, di ba? Yan sila pa sasagot nun. Number 3, magtanong para maintindihan mo. Huwag ka mag-assume. Alamin mo ang totoong dahilan sa likod ng salitang hindi ko afford. Halimbawa, tanong ko lang po, di nyo po ba afford ngayon dahil tight ang budget? O baka hindi pa po kayo sure kung ito ang tamang fit para sa inyo? O, di ba? Hindi mo sila pinipilit. Number 4, ipaliwanag ang priorities. Pakita mo sa kanila na ang tamang investment ay depende sa priorities. Halimbawa, gets ko po yan eh. Pero tanong ko lang, kung ito po ang makakatulong para ma-solve ang specific problem na to, halimbawa, o kaya naman maabot yung specific goal na to, worth it po bang humanap tayo ng paraan? Di ba? Nag-iisip sila, oo nga no? Marirealize nila kung priority ba talaga yung ino-offer mo o hindi. Kasi baka priority nila yon, kaya lang hindi nila alam. Number 5, i-break down ang presyo. Kung may mga flexible kang offer, pakita mo na mayroong paraan para gawing manageable ang cost. Halimbawa, paano po kaya kung hatiin natin sa mas maliliit na payments para mas madali, pero makuha nyo pa rin ang resulta na kailangan nyo? O, diba? Kasi nga, baka nga tight talaga ang budget. Number 6, gumamit ng story o analogy. Mag-share ka ng kwento ng ibang customer mo para makarelate sila. Halimbawa, may isa po akong client dati na ganito rin ang pakiramdam nung una. Pero na-realize nila na hindi ito tungkol sa kung kaya ba nilang bilhin, kundi kung priority ba nila to. Ngayon, pagkatapos nilang mag-commit, sabi nila, ito raw ang isa sa pinaka best investment nila. O, di ba? Nakaka-relate si customer nun. Number 7, tanungin mo kung ano opinion nila. Gawing two-way ang usapan para mas maging open sila. Halimbawa, ano po kaya ang magpapadali sa inyo para mag-decide kung okay itong offer? Tingnan po natin kung paano natin magagawa ng paraan. Sa ganitong klaseng tanong, si buyer pa mismo o si customer pa mismo ang magbibigay sa'yo ng idea. Siya pa yung magko-confirm na okay, ito yung pwedeng gawin. O, di ba? Siya mismo nagturo sa'yo. Parang hindi ka nagbenta. Number 8, tapusin sa positivity. Huwag magmukhang pushy at iwanan sila ng suporta. Halimbawa, kung ano man po ang naging desisyon nyo, nandito lang po ako para tumulong kapag ready na kayo. Let me know kung paano kayo masusuportahan. O, di ba? Ang sikreto, hindi ka dapat makipagtalo sa kanila. Hayaan mong ilabas nila kung ano yung ibig sabihin ng can't afford o hindi nila kaya.
Kasi baka sila pa mismo yung magsabi sa'yo ng solusyon dun sa problema nila. Kaya nga lang, hindi nila alam. Kaya nga ang ginagawa mo ngayon, binubuksan mo lang yung opportunity para sa kanila at pinapakita mo yung value na hindi nila nakikita. Kapag natulungan mo silang makita ang value ng offer mo at maramdaman nila na tunay kang nagmamalasakit, alam mo, mas magiging bukas sila sa opportunity.